Libo-libong residente naman ang kinailangang ilikas sa Cavite sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Sa putong ito, makakausap po natin si Denise Cahulis, Information Officer ng Cavite Provincial Government. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang tanghali po, Ms. Angela. Magandang tanghali po sa ating mga manonood at viewers. Yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update sa inyo. Sa oras po na ito, may mga lugar pa po bang nakalubog sa baha? Sa kasalukuyan, ma'am, may nararanasan pa rin po tayong konting pagbaha sa atin pong mga low-lying areas. Pero dahil po kaninang umaga, medyo tumila po ang ulan. Ngayong hapon na lang po ulit ang patuloy na pag-ulan dito po sa lalawigan ng Cavite. Pero mabuti naman po na medyo humupa na po ang baha sa ating mga low-lying areas po. Gaano po karaming pamilya ang naapektuhan po nito mga pagbaha? Yes, ma'am. As of based on our PDRRMC situational report issued last night, the latest available na tao po sa ating mga evacuation centers ay nasa 11,200 families. Equivalent po ito sa 36,500 individuals. Dito po sa mga pamilyang ito, ma'am, meron po bang plano ang gobyerno ng Cavite na ma-relocate po sila? Lalong-lalo na po dun sa mga residente na talaga pong lagi pong naapektuhan ng mga pagbaha para hindi naman po sila laging na-evacuate na lamang. Yes, ma'am. As a matter of fact, we have short and long-term solutions po. Katuwang po ang national government, ang pamahalang lalawigan po ng is working coordinately with all the LGUs. Apart po sa ating relief operations na patuloy pong ginagawa at sinimulan po natin noong lumagsa po ang habagat, epekto ng habagat last week po, meron po tayong yung project po, yung Cavite Mitigation Flood Control Project po. This is with DPWH and JICA. Matatapos po itong programang ito. It's expected to be completed by 2009. Okay. 2029 po. Yes po. Okay. Doon naman po sa mga daanan po, no, dyan po sa Cavite, meron po bang mga nasirang kalsada o tulay dahil nga po dito sa walang tigil na pag-ulan? Wala naman pong reported as of to date, ma'am. May ilang po kasing mga residente nagsasabi na maaring sinisisi po nila yung bagong gawa na Calax po, na sinasabi nila na nagpakitid po sa daanan at kaya nagkaroon po ng mga matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ano po ang tugon ng gobyerno ng Cavite dito? Again po, we're closely coordinating with all respective stakeholders. Siyempre po, alam ko po nag-issue naman po ng kanilang statement ang pamunuan ng CALAC. Pero sa amin po sa lalawigan ng Cavite, kung moving forward, kami po ay makikipag-ugnayan sa lahat po ng ahensya, public and private, para po mas masolusyonan pong long-term ito pong pagbaha sa buong lalawigan. Right. And according po sa pag-asa, ma'am, posibleng may round 2 pa yung mga naging malalakas sa mga pag-ulan dahil nga po dito sa habagat sa mga susunod na araw. Handa po ba ang Cavite LGU para rito? Ang sinabi din po kasi ng pag-asa, ang habagat season natin ay hanggang October pa po yan. Yes po, ma'am. Actually, since last week po, ang atin pong incident command control ay naka-blue status alert na po. So, ibig sabihin po na lahat po ng departamento sa pamahalang lalawigan ng Cavite ay naka-activate na po at lagi pong reading room respenda sa mga pangangailangan. Ang maganda rin po dito, we're really closely coordinated with the LGUs po para po kapag may mga kailangan, ang ugnayan po ng pamahalang lalawigan ng Cavite at ang ating LGUs as may mas smooth po at mas madali po tayong tumugon sa ating mga kababayan. Opo. Sa ngayon po, saan po ba nakalagak yung ating mga evacuee? Ano pong evacuation center ang naitalaga ng Cavite? Dahil po kung ito po ay mga silid paaralan, ay papaano po yung ating mga estudyante na babalik po sa kanilang mga pag-aaral? Yes po, ma'am. Actually po, ang ating displaced families po inside the evacuation centers ay nasa 2,000 families na lamang po.
dahil nga po humupon na po ang pag-ulan kaninang umaga, may mga bumalik na. 17 out of as of today po, 20 LGUs po ang nagsuspende ng walang pasok po in all levels sa buong lalawigan ng Cavite. At yung mga evacuees naman po, iba-iba po kasi kung saan po sila. Ang naglalaan po kung saan po sila, yung mga evacuation center po is yung LGU. Sa mga residente po ninyo na mangangailangan ng tulong, paano po sila makakalapit agad sa LGU? Yes, ma'am. We have our open channels po sa Facebook page po. Ang aming Facebook which is very active. Nandun din po nakalagay ang ating mga hotline numbers, lalo na rin po ang iba't ibang emergency hotline numbers po ng mga different LGUs within the provincial government of Cavite po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Denise Cahulis, Information Officer ng Cavite Provincial Government. Magandang tanghali.